Magandang hapon po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, tawagin ko po lahat ng accountables at kami po ay aawit sa Panginoon. Sasabak ko po yung mga accountables ngayon. Awitin po namin ni request ni Pastor Sarel, Trust and Obey. Page 371. 71. Ay, 571. Yan. Wait lang. Amen. Salamat mga accountables. Salamat at sa biyaya ng ating Panginoon, ay makikita po natin talaga sa mga kalalakihan na meron po talaga silang trust and obey. So ngayon po, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Bagamat nabasa na po itong Galatians chapter 6 verse 1 to 10, ito naman po ay buntod ho doon sa paglalahad, pagbabahagi ni Pastor John Mark patungkol doon sa salita ng Panginoon. About din po ito sa harvest of righteousness. Alam niyo po, ang righteousness ay talagang hindi po natin kakayanin po ang bagay na ito. Yung righteousness po. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa hapon na ito na pinaglob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na rinito ngayon.
Salamat din, Panginoon, sa inyong salita na patuloy po, Panginoon, nagbibigay ng hamon sa aming pong buhay. Salamat din sa mga pagpapala ninyo, Panginoon, at paggagabay at pag-ingat. At ganoon din, Panginoong Diyos, ang aking pong ibabahagi ng inyong salita. Naway puspusin po ninyo ako ng inyong banal na Espiritu, may hatid ng may ayos, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran narito. Naway pagpalaan niyo po ang aming buhay. Sumatami sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Okay, Galatians chapter 6, verse 1 to 10. Babasahin ko po, pero bago tayo dumako dyan, ano po ba yung righteousness? Ano po sa Tagalog ang righteousness? Mahirap isipin, no? Pero ito po ay pagtutuwid. Tama po ba? Righteousness, na? O kaya pag tawag nito yung yung righteousness, ang daming ibig sabihin no? Alam niyo po, ang righteousness, hindi po natin ito kaya sa ating sarili. Never na kailanman hindi po natin magagawa sa ating buhay, sa ating pagkatao, ang pagiging isang righteousness. Napakahirap po. Para itong banal na espiritu, ito po ay regalo ng Diyos sa atin. Ang righteousness. Regalo ng Diyos sa atin yung righteousness na ito. Kaya pag ikaw, tayo, ako, nakikita yung tinatawag na righteousness sa atin, ito po ay nauudyok ng ating pong banal na espiritu. Kung papansinin po natin, bakit? Kasi ang ating Panginoon, naihatid dito sa lupa, sa pamamagitan ni Mary, through Holy Spirit. At kapag tayo nakakilala sa ating Panginoon, at tayo po ay magkakaroon ng puspos na banal na espiritu. Banal na espiritu na kung saan ito ang magtuturo sa atin. Sa bawat isa po sa atin. Kaya yung title po ng aking message ngayon, The True Member of Galatia. Parang ano po ito? Kasi meron po talagang tao na kung saan, andiyan po umaattend sa church, nakaupo, nakikinig, pero yung puso niya wala, malayo sa Diyos. Ganon po ang nangyayari dito sa Galatian. Kaya itinuro po ito ni Apostle Pablo sa Galatians, Church of Galatians, dahil ang mga tao noong mga panahon na yan, sila po ay mga pagan. Pero yung mga pagan na ito, halimbawa, kasing tulad din ho natin na nakakilala sa ating Panginoon. Ano po ba yung mga pagan? Pagan na kung saan nakilala natin na ang Diyos ay isang ribulto. Ang Diyos ay isang tinatawag na walang mata. May mata nga pala, pero hindi nakakakita. Ribulto lang, as in, ganon. So dito po yung mga pagan, napakarami po na-convert sa pamamagitan po ni Apostol Pablo sa panahon ng Galatians dito. Kaya itong ating tutunghayan dito, the true member of Galatia. The church. Simbahan po. Church din natin. Tayo, bawat isa. Kung isipin natin, Subic Bay Bible Baptist, tama nga ba? Ay Subic Bay Baptist Church. Nilagyan ko mo ng Bible, talagang biblimatic ho talaga tayo dito na tunay ka bang membro ng church na ito? Sakit mo naman magsalita, Brad. Member naman ako rito, nabautismahan ako nung una pang wala pa nga si Pastor Ted, nabautismahan na ako. Yung mga ganong bang bagay, Member ako ng church na ito. At ano nga ba ang pagiging isang miyembro ng church na ito? The true member, ibig sabihin ng true means spiritual lead. Kapag ikaw ay member na, talagang tunay na membro ka ng church natin, karugtong po talaga ito ng ating po napag-aralan kanina about sa harvest na tinuro ni Pastor John Mark, Meron po tayong tinatawag na spiritual lead. Bawat isa po sa atin, spiritual lead. True member.
Pag sinabing member, ito naman po ay means has a responsibility. Meron na po tayong responsibilidad. Napakarami at napakalawak po yung mga ating responsibilidad po na darating dito sa ating pagiging isang miyembro ng church natin, sa atin. Ha? Yung church naman, others, helping others member. Kaya po babasahin ko na po sa verse 1. Devotion lang po ito ha, pasensya na kayo at meron po talagang 5 puntos tong ginawa ko rito eh. 5 points ho ito. Hindi ako nagsisinungaling, pero pipilitin kong tapusin ng maaga-aga. At alam ko naman po, nabusog kayo sa kinain ninyo. Salamat sa mga kapatiran natin na naghandog ng ating mga pamamagkain. Yan po talaga yung kinakaluluhati ng ating Panginoon kasi sama-sama tayong nagpapagal. Verse 1, 6, Galatians chapter 6, verse 1. Yan. Basahin ko na po. Brethren, ayun. First step pa lang, kapatid. Kapatid. So, si Paul, tinawag niya ang mga kapatid. Ibig sabihin, kaalyado, kasapi, kapamilya. Ganun ang nais ng ating Panginoon, na ninais ni Pablo. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which as spiritual, restore such as one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Yon. Brethren, kapatid, ito po ay first point ko. Brethren, Paul to sin. Ito po ay 5 character ng Kristiyano, the Christian believer. Mga karakter. Alam niyo po, tayo mga mananampalataya, hindi naman tayo magiging perfect eh. Nagkakasala din naman po tayo. Nagkakamali rin po tayo. Ang kapatid po natin, halimbawa, bilang kapatid sa church na ito, nakita natin yung kapatid natin na nagkamali, nagkasala. Anong gagawin mo? Ang gagawin, unang-una, kaya sabi ni Paul, mention Christians making sin or continuing in serious sin. Meron kasing kasalanan na kung saan na nagagawa natin, pero patuloy pa rin ginagawa. Pero member of the body ka pa rin naman in the church na ito. Anong dapat natin gawin? Unang-una, help them to restore. Magtulungan po. Yan po yung kailangan natin sa church. Ang kahalagahan po ng ating simbahan ay yung pagtutulungan. Hindi yung nagkamali ng kapatid mo, lalo mo pa siyang ibabagsak. Meron na siyang nagawang kasalanan, ipag-chichismis mo pa, ay si ganito, Brad, may nagawa siyang pangit, hindi maganda. Alam niyo po, nakikita tayo ng ating Panginoon. Dalhin natin siya sa ating Panginoon. Dalhin natin siya sa paanan ng Panginoon at hindi mo dalhin doon sa kasadlakan ng kanyang problema. Tayo ay nagkakasala din. Pare-parehas tayo nagkakasala. Ako nagkakamali din. Pero kailangan ko rin ng pag-ibig ninyo, pagmamahal ng bawat isa, yung pag-restore din nyo sa akin. Ganun yan. Bawat isa sa atin. Nagkakamali, kailangan ko rin ng kalinga ng mga kapatiran. Kailangan din ng pag-ibig ng bawat isa. Kompleto na po tayo dito eh. Isipin ninyo. Meron ka ng magulang, meron ka ng nanay, tatay, may ate, may kuya, may kapatid. Kompleto po ang church sa pagiging bahagi ng iglesyang ito. Magkamali ka man, meron pong magre-restore sa'yo. Andiyan dyan po sila. Andiyan dyan po tayo. Pero pag nagkamali ang isang tao, pinapabayaan mo, papaano na iuunlad yung ating pong church kapag ganyan ka? Ang bawat isa kung magiging ganon, anong mangyayari po sa atin? Di ba? Walang
halaga ang pagsisimba natin kung wala yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang bunga ng Espiritu, sabi nga po rito sa Galatians chapter 5, verse 22. Ito po, madalas na nating nababasa ito. Na? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Nasaan ka doon? Nasaan tayo doon? Nasaan kaya ako doon? Yung papansinin po natin, marami po tayong pagkukulang. Bagamat ako rin po may pagkukulang. Kapatid natin na nagkamali, minsan hindi na rin ho natin natutulungan, nagagabayan, nare-restore, napapagsabihan. Brad, mali ito. Sister, mali ito. Ganon. Importante po at mahalaga ang pagiging member ng church na ito ay yung tinatawag na love, joy, peace, long-suffering. Dahil meron po tayong banal na espiritu, yan po yung nagbibigay sa atin ang paggabay niya. Verse 1 pa lang po ito, no? Brethren, no? If a man be overtaken in his fault, ye which are spiritual, restore such as one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Verse 2, na tayo sa dako, na? Ano lang po tayo dito, ipopokus lang po tayo sa Galatians. Galatians chapter 6, verse 1. And verse 2 naman po, bear ye one another burden, and so fulfill the law of Christ. The word fulfill the law of Christ, idinadagdag lang po ng Panginoon yung law ng Mosaic. Dinadagdag ni Paul ang law ng ating Panginoong Hesukristo sa law ni Moses. Karagdagan. Hindi po nag-e-end yung tinatawag na law. Hindi nag-e-end yung 10 Commandments, kundi bagkos patuloy na dagdagan. Eh sabi ng iba, Old Testament na po yan, wala na. Dahil ang Panginoon bumaba sa lupa through faith. Tayo, hindi po. Ninanais ng Diyos ipagpatuloy ang naumpisahang gawi ng bawat mananampalataya at dinadagdagan ng ating mahal na Panginoon. In verse 2, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Pangalawa, points natin dito. Brethren, have burden. Yun. Hindi lang pala na susadlak sa kasalanan, kundi tayo din po ay nasasadlak na tinatawag na burden. Ano ba yung burden? Sa Tagalog. Hirapan din ako sa Tagalog. Burden, no? Burden, ito po yung mga tinatawag na parang bang problema, paghihirap, ano nito. Alam niyo po, bakit nagkakaroon ng burden ang mananampalataya? Bakit? Bakit ang bawat isa ay nagkakaroon ng burden sa buhay natin? Alam niyo po, dahil yan sa kasalanan. Sa kasalanan na kung saan hindi magbibigay sa atin ng satisfied na buhay. Hindi ka mabubuhay na mayroon kang burden na kung saan may pangit kang ginagawa. Ang hirap pong mabuhay, no? Sin is always a burden talaga, no? Can make no satisfy. Hindi ka masaya. Oo, makikitang nakangiti-ngiti ka, parang yung mga komedyante. Palabas lang nila yon. Ang galing nila magpatawa, pero sa likod nun, meron pala silang tinatagong burden sa kanilang buhay. Ganon din tayo mga mananampalataya. Akala po natin, nakaupo lang ho tayo dito, nakikinig ng salita ng Panginoon, umaawit, pero meron pala tayong burden sa ating pong likod. Hindi rin ho tayo nagiging satisfied sa ating buhay. Ha? Hindi lang yon. Cannot solve a problem. Yan. Yung burden na yan. Kinakailangan harapin talaga natin yung burden na kung saan ating pong nagawang pagkakamali. Na?
Hindi lang problem, cannot give solution from stress. Alam ko po, na-stress na pangkaramihan. Alam niyo po, ang stress, ano yan sa atin na rin yan no? Yung stress. Tulungan mo na lang yung sarili mo. Napapawi yung stress na ito. Yung stress, kagagawan din po natin yan Kaya nai-stress tayo. Stress ako. Parang gano'n. Kagagawan din po natin yung tinatawag na stress. Kasi hindi natin hinaharap yung mga problema na ito pala ay magbibigay ng stress sa atin. Harapin natin yung stress na ito. Para tayo po ay magkaroon ng tinatawag na kapayapaan. Kapag nakita natin yung kapatid natin na mayroong tinatawag na burden, ano pong dapat natin gawin? Magtulungan po. Napaka-importante sa church na ito, sa true Galatians, true members of Galatians, na nagtutulungan. Salamat po sa mga kapatid dito sa church na ito. Sama-sama po nagtutulungan. Unang-una, kagaya nitong patras natin. Sa biyaya ng Panginoon, may mga nag-donate ng ating pagkain. Diba? Hindi yan yan ay nagbibigay ng kasiglahan sa bawat isa at natatanggal po yung tinatawag na stress. Sama-sama tayo nagkakaroon ng fellowship, nakikipag-usap, mare-restore mo yung kapatid mo sa Panginoon sa kanilang mga problema. Bilang isang mananampalataya, makita sana doon yung tinatawag ng espiritu ng love, joy, peace, long-suffering, and meekness. Dahil yan po yung regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na hindi naman natin to kakayanin kung hindi sa biyaya ng Diyos. Mahirap maging perpekto. Ang hirap po. Kahit ako hindi ko kaya maging perpekto. Hindi ko kaya maging santo sa harapan ninyo. Napakahirap. Pero sa biyaya ng Diyos, doon lang tayo kumakapit. Kaya pangatlo, bilis diba? Bilis na. Pangatlo, para bilisan na natin to. Sa verse 4 and 5. Yan. Hanggang 10 lang naman medyo kalahati na tayo. Alam niyo po, sa Galatia, ito po yung first mission ni Paul sa Galatians. At marami po talaga na-convert na mga pagano. Maraming mga naligtas nakakilala sa ating Panginoon. Parang tayo yan. Sinilang tayong kilala na natin ang Diyos ay yung tinatawag na santo. Salamat sa mga blessing nga Blessing nga doon sa mga pinanganak, Kristiyano na yung magulang kami mga panahon noon, panahon pa ata ng mga gera yan andyan na yung mga tinatawag na mga maraming pamahiin, maraming Ang daming binuhay ng mga lolas natin. Mga pamahiin na kung saan binubulag tayo sa katotohanan. Marami yun, Kaya dito, salamat sa salita ng Panginoon at meron pong taong ginagamit upang tayo makarinig ng salita ng Panginoon at magkakaroon po tayo ng wisdom. Hinahanda po tayo ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. At hinahanda rin tayo ng Panginoon sa ating pagpaparoon. Ganun ang Panginoon. Kay buti ng Diyos. Isipin natin na dito pa lang sa lupa, na-prepare na yung sarili natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya ngayon, tinuturo ko sa Sunday School, salamat sa mga nakikinig sa akin doon. Salamat din siguro kung may natutunan man sila. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Sa Matthew hanggang puro Sermon of the Mount ang biyaya ng Panginoon. Puro paalala, puro sa righteousness, pagtutuwid sa mga mananampalataya. At dito naman po, kung paano natin ipamuhay naman bilang isang mananampalataya at bilang isang miyembro ng church na ito, na hindi lang po tayo uupo lang dyan at makikinig ng salita ng Panginoon. Napaka-importante po. Dahil po ang pag-ibig ng Diyos ay kinakailangan ibahagi mo rin yung pagmamahal na binigay ng Diyos sa iyong pagmamahal. Kaya verse 4,
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. Ayan, no? Ito naman po yung pangsarili natin kasi ito ay ourselves naman. 3 points, ourselves yan. Na, una, brethren, sin to Paul. Yan. Paul to sin pala. Pangalawa, brethren have a burden. Kailangan natin talagang sama-sama tayo mag-encourage sa bawat isa. Encourage mo yung kapatid mo. Encourage mo. Huwag mo nang pabagsakin. Lugmok na nga sa kasalanan, palulugmukin mo pa lalo. Eh di anong mangyayari sa kanya? Ikaw lang pala yung nagiging katisuran. Ikaw yung tinatawag na nagdadala ng pagpapalo, hindi pagpapala. Dinadala mo lang ang kapatid mo sa Panginoon sa kasadlakan, sa tinatawag na, wala, ginagamit ka lang ng demonyo pagdating ng mga bagay na gano'n eh. Na? Sana maging, tayo, yung, ang tawag doon? Blessing. Blessing. Alam ko naman po lahat ng member dito sa church is a blessing. Blessing po lahat yung mga nakikita ko dito sa hapon na ito. Bakit? Bakit naman kami blessing? Kasi nandirito kayo ngayong hapon eh. Nakikita ng Panginoon yung puso ninyo na patuloy kayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kompleto yung araw ng paglilingkod mo kasama ng hapon. Sunday school, worship service, hanggang sa hapon, kompleto ang Sunday mo sa ating Panginoon. Ha? Diyan mo makikita yung true member of the church sa pamamagitan ng pagsisimpa. Oops! Meron pa. Prayer meeting. Kasama yan talaga. Number 1 ang prayer meeting. Communication natin sa ating Panginoon. Diyan lang po natin nakikita na kung saan tayo'y lalapit sa ating Panginoon through prayer. Ako, hindi nga ako marunong mag-pray nung panahon na eh. Alam ko lang naman yung Our Father, who art in heaven, holy be thy name. Panalangin ko ng paulit-ulit yan. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Mga ganun ba? Tatandaan niyo pa yun, di ba? Sa ating pong mga rito. Na? Kasi nung mga panahon, nag-umpisal ako, yun ipapanalangin mo. Nalangin ka ng 6 na Ginoong Maria, 4 na Our Father, mga ganon. Kumpisal kang ganon. Alam niyo, ang Panginoon naiinis, nagagalit. Bakit? Dahil doon sa paulit-ulit na panalangin. Ang nais ng Panginoon ay yung panalangin na galing sa puso mo. Importante yun. Yung galing mismo sa puso mo, hindi galing sa isipan mo. Dahil ang Panginoon tumitingin naman direct sa ating puso. Puso, hindi sa isip. Importante po talaga sa atin yung puso ang bawat isa. Ha? Kaya dako naman tayo sa verse 6. Nagantin lang tayo. Verse 6. Basahin ko po sa verse 6. Let him that is taught in the word communicate, and to him that teacheth in all good thing. Verse 7. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. In verse 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ito pong pang-apat, church leaders and teachers. A true member, a true leaders, and a true teachers. Na? Paul mentioning the relations of each member to their pastors. Ano ba ang relasyon mo? Paano ka makapag-communicate sa ating mga teachers, sa ating pastor?
Hindi yung, alam niyo po, kailangan din po talaga rito bilang isang member, ay meron po tayong tinatawag na honorable, paggalang sa mga ginagamit ng ating Panginoon. Paggalang. Hindi yung, ay pastor, halika nga rito. Halika rito. Ang pangit naman pagiging ganun. Pastor, halika nga rito. Tinawag mo pa siyang pastor pag ganun pa ang pananalita mo. Importante po sa church na ito, sa member of this church, na ang pastor ay dapat po nating igagalang. Parang kuya po natin yan. Parang magulang po natin yan. Na? Ay hindi, mas matanda ako dyan, dapat ako igalang niya. Hindi po. Ang lingkod ng Diyos, ito po ang tinatawag na high calling. Kahit ano ka pa. Kahit na ikaw na yung pinakamataas na ranggo ng militar, mas mataas ang lingkod ng Diyos. Dahil yan ang pagpapalain ng Panginoon na dapat po nating igalang. Kaya salamat tayo dahil napapalibutan po tayo ng mga pastors dito sa atin. Salamat sa church na ito dahil marami pong naibubunga ng mga pastor. No? Diyan mo makikita yung fruit talaga. Prutas ng church na ito na nagbubunga ng merong magandang asal at merong magagandang ugali ng mga pastors dito sa ating church. Kaya, blessing, no? Blessing talaga ang pagpapaga ni Pastor Ted, pagpaga ni Pastor Odek, na patuloy silang nag-serve sa ating Panginoon, pinagbubunga, pinagyayabong ang church na ito, at lumalaganap naman Nakikita naman natin. Kaya nga, meron din tayo, nagkakaroon nga tayo ng tinatawag na Pastor's Month of the Day. O, di ba? Alam na natin yan. Kaya, pakita lang po natin yung pag-ibig natin. Kahit sa konting halaga, kahit sa pagngiti mo lang sa Kanya, kahit sa pagkamay mo sa Kanya, kahit sa pagbati mo sa Kanya, napakahalaga na sa pastor yan. Alam niyo po ang trabaho ng pastor? Dadalhin niya lahat ng problema natin. Ipapanalangin po tayo. Problema ko, papanalangin niya. Burden niya. Burden ko, burden niya. Ganun yun. Kaya isipin natin, no? Hindi na lang yung puro sarili natin isipin natin. Huwag naman yung puro sarili at puro yung akin na, Pastor, tulungan mo naman ako. Pastor, ganito, may problema ako. May problema din yung pastor, tandaan niyo yan. Meron at meron din problema ang pastor natin. Kagaya ngayon, may dumating na problema, di ba? Pero alam ko naman, ang Panginoon, maayos yan. Dahil all things work together for good. Pangako ng Diyos yan, for good sa atin. Kaya, kailangan natin suportahan din ang kalungkutan ng ating mga pastor. Mga pastor natin dito, Pastor Jolan, may problema din yan. Pastor Sarel, may problema din yan. Pastor John Mark, malaki problema niyan. Maghanap ng asawa. Pastor Dom, may problema din yan. Lahat, no? Kahit yung member, may problema din. Kinakailangan talaga tayo magtulungan, maggabayan, no? Yan yung mananatili talaga yung church na ito na mayroong tinatawag na pag-ibig. Pagmamahal. Huwag yung puro sarili. Alam nyo pa, pag sarili mo lang iniisip mo, ay, hindi nalulugod ang Panginoon. Lord, ang dami ko nang ginawa, tinulungan ko na si ganito, tinulungan ko na ito, ako na nagpagawa nito, ako na nagpintura nito, ako na po naglinis nito. Huwag mo sabihin ganon. Na, bagkos gawin mo ang mga bagay na ito sa Panginoon. Kaya nga salamat din sa church na ito, no? Kung talagang totoong membro ka ng church, mahalin natin yung simbahan natin. Mahalin natin yung ating simbahan. Kaya nga dito,
Verse 7, be not deceived. God is not mocked. Na? For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ay kung nagtanim ka ng nagtanim ng mabuti, aani ka rin ng kabutihan. Kapag ikaw ay nagtanim ng tinatawag na pagmamahal, aani ka rin ng pagmamahal. Kaya nga dito, napakahalaga, no? Hindi lang yung mga church leaders natin, mga church teachers natin dito, kapwa natin mga member, sama-sama tayo magtutulungan. Iisa lang po tayo, na? Kapag nagkamali yung kapatid natin, huwag mo na ibalita sa unbeliever. Pangit yun, nakakasira ka. Na? Kristiyano ka, kinakailangan, kapag ang kapatid mo sa Panginoon, ingatan mo. Ingatan natin. Kapag tayo din nagkamali, pwede rin naman tayo magsabi sa ating kapatid eh. Brad, sister, nagkamali ako, meron akong nagawang hindi maganda. Ano po bang may papayo mo sa akin? Alam mo yung, sa bawat isa sa atin, pwede naman tayo mag-counsel eh. No? Kahit si Agaton, pwede mag-counsel yan kung patuloy makikinig ng salita ng Panginoon yan. Ha? Kahit yung bawat isa sa ating mga ladies dito, pwede rin po tayo mag-counsel. Lahat po tayo, pwede tayo maging counselor. Hindi sa labas ha. Counselor ng church. No? Pwede tayo, lahat. No? Anak tayo ng Panginoon, meron tayong wisdom, meron po tayong Holy Spirit na binigay na pinangako ng ating Panginoon. Meron po tayong binibigay na karangalan sa ating Panginoon. Dako tayo sa last. 5 lang naman. Na? Ang oras na. At least, maaga-aga pa Kaya minadali ko lang ito para po talaga ito sa ating mga church. Ito po. Verse 9 and 10. Ayan, natapos ko na kasi yun. And let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Ganda, di ba? Verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Yan, ang ganda. Para po ito sa lahat ng member ng church na ito. Paano po, Brother Roland, maging member ng church? Gusto ko po yan. Gusto ko pong maglingkod sa Panginoon. Kinakailangan po, accept the Lord Jesus Christ in your heart. Tapos sumunod tayo doon sa tinatawag na baptism. Model kasi ang ating Panginoon Napaka-importante. At kapag nangyari yon, ikaw po ay isang member of the church. A true member of Galatians. A true member of the church. Kaya napakasarap po talaga na maging bahagi ng iglesyang to. Ang tanong dito lang masaya po ba kayo na maging member ng church na ito? Mahirap po ba na maging bahagi ng isang church? Mahirap bang mahalin yung ating mga kapatiran dito? Mahirap bang turuan sila ng tamang asal, gawing mabuti? Mahirap bang mahalin yung ating mga pastors dito, mga missionary natin? Hindi po. Kasi hindi po mahirap, meron po tayong tinatawag na Holy Spirit sa buhay natin na nagbibigay ng pagmamahal, ibinabahagi natin sa kanila yan. Kapag wala kang Holy Spirit sa buhay mo, sa puso mo, sa pagkatao mo, talagang mahirap. Madali lang mahalin ang mga kapatid. Kaya nga dito, sa paglilingkod,
Huwag sana po tayong magsawa. Hayaan po natin yung iba. Bakit yung iba? Umaga lang, nagsimba. May pananagutan din sila sa Panginoon. Tandaan nyo yan. Lahat ho tayo haharap sa ating Panginoon. Lahat ho tayo haharap. Isa-isa. Meron po tayong pananagutan at reward sa ating Diyos. Kaya nga sinasabi niya rito paulit-ulit, and let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Huwag nawa tayong magsawa. Okay lang magsawa tayo sa pagkain. Pero huwag kayong magsawang maglingkod sa Panginoon. Ay, nahuta na ako. Ano ba naman yan? Lagi na lang merong contribution. Naiinis na ako, wala na akong pera. Ano ba yan? Alam niyo po, ang bagay na ganong ginagawa natin ay pag-iimpok ng kayamanan sa ating Panginoon. Dahil yung bagay na ibibigay mo, ibabalik din ng Diyos yan. No? Huwag na tayong magkuripot. No? Huwag na tayong magdamot. Ibigay natin. Isipin mo na lang sa Panginoon, para sa Panginoon ito. Para sa church ito. Para sa pastor namin ito. May pangangailangan din yung pastor, tandaan nyo yan. Hindi lang nagsasalita yan dito. Hindi niya sinasabi, pero pangangailangan din niya, bumili ng itlog. No? Gusto rin niya kumain ng tuyo. Siyempre gusto rin naman niyang tikman kahit papano. Yung marangyang buhay, nakakain siya sa labas na merong stick. Di ba? Gagamit siya ng chopstick. Hayaan mo na. Blessing para sa atin yun. Kung nakikita mo ang ating mahal na pastor na nagsasaya sa buhay, nakikita mo na maganda ang kanyang nararanasan ngayon, kasama po tayo doon. Kasama tayo doon. Na? Kasi po, siya yung nagiging isang larawan sa atin. Pastor mo, nakikita mo, ang pangit ng suot para lang magsasaka. Hindi ko sa dinadaw yung magsasaka, ha? Parang andumi, no? Yung kanyang pananamit. Sino bang matutuwa naman kung ano gano'n ang itsura ng pastor mo? Tapos dinadala niya ang salita ng Panginoon. Mayaman ang Diyos natin, tandaan niyo po yan. Ipakita po natin na talagang successful ang buhay ng mga pastors natin. Na? Pakita natin. Dahil nga sabi nga rito, hindi masasayang ang pagpapagal para sa Panginoon. Last verse na babasahin ko, 1 Corinthians 15:58. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Parang walang Corinthian tong Bible ko, 1 Corinthians chapter 15. Wala, hindi ko na makita. Kaya mahirap na talaga pag malabo ng mata eh. Sinisipay yung mata. 1 Corinthians 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren. Yan, brethren na naman. No? Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sarap, di ba? Kahit natulo pawis ka na gumagawa, naglilingkod dyan, kahit yung babae, buhatin niya yung 10 upuan dyan, your labor is not in vain in the Lord. Na? Kahit punasan mo isa-isa yan, lahat yan. Kung gulis dito, maglinis dito sa church natin, pati kisame, gumapang ka, kahit pabaligtad na ganon. Your labor is not in vain.
No? Pangit naman. Nakakatakot na pag yung gumagapang na doon, nagpupun. Di ba? Illustration lang yan, pero totoo. No? Lahat ng papapagal natin dito sa church na ito, sa gawain natin sa Panginoon, your labor is not in vain in the Lord. Kaya kapag bahagi ka ng church na ito, makita nawa yung tinatawag na true member, led by the Spirit, member na meron po talaga tayong tinatawag na responsibility. At yung tinatawag na church, ito po yung pagtutulungan ng bawat isa. Pansinin po ninyo, no? Kahit yung mga kapatiran natin na wala nang pambili, sige, bibili nila to para sa kapatid na sa Panginoon. Bibili pa rin sila para sa pagkain natin, no? Kaya nga nakakatuwa, no? Hindi na shoulder ng church natin yung pagkain natin. Through the love of our member na nandirito ngayon. Ultimo Diyos. Mahalaga yan. Mga nag-donate dyan, sa mga pagpapalain ka ng Panginoon dyan. Yung pagpapagal na kahit wala ka na-contribute, pero ikaw ay nagsaing, nagluto, naglinis, nagwalis, ay, biyaya ng Panginoon yan. Natutuwa ang Diyos yan. Your labor is not in vain. Sana po sa church natin, makita po natin talaga yung pagiging tunay at tapat na maging bahagi ng church na ito. Maraming pangangailangan na kailangan tugunan. Sabi nga, kailangan nating pagtulong-tulungan na bilang isang church family. After all, yun naman ang ibig sabihin ng pagiging true church member of this family. Mahalaga talaga. Ipakita natin ang kahalagahan ng pagiging isang tunay na miyembro ng church na ito. Naipakita na nga ba natin? Pero alam ko sa karamihan natin dito sa ating mga kapatid sa Panginoon, salamat po sa inyo. Dahil naipapakita po ninyo yung kabaitan at pagmamahal ninyo at pagpapagal ninyo at pagtitiis ninyo. Bibiyayaan kayo ng Panginoon. Hindi ako magbibigay ng biyaya sa inyo. Bless. Hindi ako. Ang Diyos mismo ang magbibigay ng pagpapala. Lahat ng inyong pagpapagal, lahat ng inyong paghihirap, kahit yung umupo dyan sa inyo, sa bawat isa atin dito, mahirap din kaya umupo dyan ng ilang oras, napakahirap. Pero yung simpleng bagay na yan, nakikita ng Diyos, na nag-iintay ka, nakikinig ka ng salita niya, your labor is not in vain sa Panginoon. Kaya salamat, no? Salamat sa biyaya ng Panginoon. Kaya dito lang po nagtatapos yung ating pong pinag-alanan ngayon. Salamat sa kanyang salita. Salamat kay Paul. Salamat din sa church ng Galatians. Nanaway, ganun din tayo bilang isang miyembro ng church na ito na meron pong tinatawag na pagtutulungan. Hindi yung pagtutulungan para siraan si ganito. Hindi yung pagtulungan natin yan, pabagsakin yan. Yan ang pangit at hindi tunay na gawin ng isang Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay may tinatawag na love, joy, meekness, long-suffering. Yan tayo. Regalo ng Diyos sa atin yan. Gamitin natin. Huwag niyo pong itago yan. Kaya tayo po ay manalangin. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito na pinaglob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na patuloy, Panginoon, na nagbibigay hamon sa aming pong buhay. Salamat din sa paalala ninyo, Panginoon, at tinutuwid niyo kami sa aming pong mga pagkakamali. Salamat din, Panginoon, sa mga church na narito ngayon. Salamat sa kanilang pagpapagal, sa kanila pong, Panginoon, pagpuprovide upang matugunan, Panginoon, ang church na ito ay maging maayos. Salamat sa mga ginagamit niyo pong, Panginoong Diyos, na mga pastors namin na narito ngayon
Nawa hinihiling ko rin, Panginoon Diyos, ang patuloy niyo pong pagpalain ng buhay nila at salamat sa kanila, Panginoon, na patuloy pong binabahagi ang inyong salita. Mga pagpapagal na alam ko po, Panginoong Diyos, mga pangako po niyo sa amin na amin pong mga ginagawa ay meron pong mga kabuluhan, Panginoon. Dahil ang lahat ng ito ay binabalik namin ang kapurihan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po for the message that truly remind us. Alam niyo po yung word na brethren. It is a old-fashioned word na kung saan ang brethren means fellow in faith. So, ibig sabihin sa mga kapwa mananampalataya na tunay na naglilingkod sa Panginoon. So this afternoon, ating pong napakinggan at natunghayan yung salita ng Diyos. Walang iba kundi siya pa rin ang maiaangat. Ano po, no? Yung mga magkakapatid sa pananampalataya, sila ay nagtutulungan, nagkakaisa para sa iisang layunin, walang iba kundi sa Panginoon. Ano po, no? So tayo po ay tumayong lahat as we sing our last song, and I hope this message ay truly ay nag-embed sa ating pong puso at isipan. And we have story to tell to the nation that the Lord is good sa ating pong buhay. Amen? That the Lord is good at siya ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong kagaya nating walang